Yung mga gulay na supply dito sa Pilipinas ay 70% po doon ay nanggagaling dito sa Cordillera. So kinakailangan po talaga na i-practice yung organic agriculture. Sa organic agriculture, ang challenge dito ay ang mga problema natin sa pests and diseases. Kasi hindi naman tayo pwedeng gagamit ng mga insecticide. So yun po talaga ang challenge. Yung pag-control ng mga peste at sakit sa halaman. Sa ngayon, marami po naman natuklasan na mga pamamaraan sa pag-control or pagpuksa dito sa mga peste na ito. Ang halimbawa nito ay yung mga paggamit ng mga biological control agents katulad ng mga microbials o yung mga amag na nakamamatay sa mga peste at nakakapuksa sa mga sakit ng mga tanim. At isa pa ay yung paggamit ng mga botanical plants o yung mga halaman katulad ng herbs na yung mga katas nito ay nakakamatay sa mga peste. So, yung itong mga mabisang mga halaman o yung mga microbials ay kailangan din ng pananaliksik para malaman natin kung ano yung pinaka-epektibo at kung saan gagamitin ito, kung anong peste o anong sakit dapat gamitin ng mga ito. Kasi hindi lahat naman ng mga botanicals ay effective sa lahat ng mga insekto. So, kailangan natin saliksikin para malaman natin kung anong target pest at ito ang ipapamahagi natin sa mga farmers para gagamitin nila sa organic farms nila. Kaya naman ang Bureau of Plant Industry, Baguio National Crop Research, Development and Production Support Center or ang BPI, BNCRDPSC ay nagkaroon ng isang project na ang pamagat ay Enhancing the Utilization of Microbials and Botanicals for Organic Agriculture in Support to Organic Stakeholders in the Cordillera Administrative Region. Ito ay pinunduhan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research at ito po ay nag-start noong January 2015. Based sa aming resulta sa microbials na nakita namin na ang trichoderma, yung isang amag na ginamit namin, ay epektibo sa mga soil-borne diseases o pagpuksa ng mga sakit na galing dun sa lupa. At itong amag na ito ay nami-minimize niya yung pagbulok ng mga binhi at pinapatay din yung mga peste katulad ng nematode dun sa lupa. Ang isa pang amag na pwede natin gamitin pamuksa sa mga peste ay yung tinatawag na Metarhizium or green muscardine at yung Beauveria na mabisa po sa pag-control ng mga peste lalo na sa kamatis at sa pepper. Itong dalawang amag na ito ay unti-unting pinapatay yung mga insekto lalo na yung mga uod. Then, pag napatay yung mga yun, so wala na yung mga insekto na kumakain dun or sumisira sa mga tanim. So, maganda yung bunga at the same time, tataas din ang kita ng mga magsasaka. Sa botanicals, base dun sa resulta ng aming researches, ang sili at ang katas ng luya ay epektibo siya sa mga peste rin ng kamatis at saka sa bell pepper. Itong dalawang botanicals ay masabi namin na epektibo kasi namamatay yung mga insekto doon at yung yield or yung bunga ng mga tanim na ito ay mas maganda kumpara doon sa walang treatment. Part po ng project namin ay yung promotion po ng aming technology. Kaya yung paggawa ng trichoderma ay pinamamahagi namin sa mga farmers para sila na rin ang mag-produce para sa kanilang gagamitin sa kanilang farm. So, ang gagamitin nila na pure culture ay kailangan nilang kunin sa mga institutions na nagpuproduce ng trichoderma, katulad ng Bureau of Plant Industry at saka sa Benguet State University. Then, sa pagpuproduce naman, kailangan nila yung rice hull at saka yung bigas.
kailangan nilang hugasan ng maigi para matanggal yung mga dumi. Iluluto nila, so lagyan lang ng kaunting tubig para lang maluto ng konti yung bigas. Then after that, pag naluto na yung bigas, ilalagay siya sa isang plastic container. Kung wala yung plastic, pwede rin yung mga glass containers. Tatamnan na siya ng pure culture ng trichoderma. So yung isang plate ng pure culture ng trichoderma ay pwedeng hati-hatiin yun into small pieces, mga 30 to 40 slices. Tapos kukuha ka ng isang slice, tapos yun ang itatanim mo dun sa substrate na inilagay mo sa container. Then pagkatapos nun, i-incubate mo siya or ilagay mo sa isang area na hindi direct na naiinitan para mag-grow na or tutubo yung trichoderma. So yun po ang process ng pag-produce ng trichoderma in the village level. Ang trichoderma kasi ay ginagamit sa mga farms na infected or infested ng mga sakit sa lupa, yung tinatawag na soil-borne diseases. Kung paano naman i-apply ito ay prepare yung area, tapos lalagyan ng chicken manure. So pagkatapos lagyan ng chicken manure, ididilig yung trichoderma suspension. So yung isang pack ng trichoderma, ihahalo yan sa 16 liter na water. Tapos sasalain siya, then ilalagay dun sa sprayer. So pag nalagay sa sprayer, i-spray yun dun sa plot or sa farm na nalagyan ng chicken manure. So pagkatapos na na-spray, kailangan na ihalo kaagad yung chicken manure at yung trichoderma dun sa lupa para hindi mamamatay yung trichoderma. Pag na-mix na yon, hayan na lang dun sa lupa tapos maghintay ng at least 1 to 2 weeks. Ang purpose nito kung bakit kailangan ng 2 weeks ay para ma-establish or mag-adapt yung trichoderma dun sa lupa. Para pag ilagay na natin yung tanim natin, protected na yung tanim mo against dun sa mga soil-borne diseases. Hintayin mong mag-sprout yung potato at least mga 2 weeks. So after 2 weeks, mag-second application ka. Then so ginagawa dun ay ini-spray na lang dun sa may stem or sa lupa din para mag-penetrate dun sa lupa yung suspension ng trichoderma. Ang nire-recommend ng Bureau of Plant Industry ay mas maganda sa hapon or yung mas malamig, kasi mas mahaba yung effectivity niya at yung spore niya ay madaling mag-grow or mag-germinate at yun ang a-attack dun sa mga sakit ng mga tanim natin. Ang trichoderma ay pwede rin gamitin sa iba't ibang gulay, hindi lang dun sa potato at cabbage. So pwede rin itong gamitin sa garden pea, sa bush beans, kasi doon po namin trinay itong trichoderma doon sa project namin. Meron ding ibang klase ng amag na tinatawag ay Metarhizium at Beauveria. Ito namang amag na ito ay ginagamit para sa pagpuksa ng mga peste. Peste ng kamatis, tsaka peste ng sweet pepper. Part din ng project namin ay yung paggamit ng mga botanicals. So sa project namin, we found out na ang sili at ang luya ay magandang pamuksa sa mga peste. So sa kamatis, maganda siya para sa white flies at sa sweet pepper ay para sa aphids. Mas maganda kung hapon tayo mag-apply kasi pag sa tanghali or mainit ay baka masunog ang ating mga tanim. Then pag umuulan naman, hindi na tayo mag-i-spray kasi sayang din lang in-spray natin kasi mawawash out din yung in-spray natin ng mga botanicals. So ito ay magandang gamitin at pwede nating i-integrate sa ating pest management.
sa mga kasama nating mga magsasaka, inaanyahan po namin kayo na pumunta dito sa BPI kung gusto nyo pong mag-avail ng mga microbials, yung katulad ng trichoderma na pangkontra natin or pangpuksa natin sa mga sakit or soil-borne diseases, or yung metarhizium or Beauveria na ginagamit natin pamuksa sa mga peste. Open po ang opisina namin at pwede po kaming mag-conduct ng mga trainings kung paano nyo i-produce din po yung mga amag na ito para kayo na mismo ang magpaparami ng inyong mga biological control agents. Para ma-solve natin ang problema natin sa mga pests and diseases. Pwede kayong tumawag dito sa office sa landline namin 445-9084 or sa cell number 0908-467-1920 or pwede din kayong bumisita dito sa Bureau of Plant Industry dito sa Gisad, Baguio City.